we'll introduce that in a general provision para talagang pwersahin natin gobyerno to open the data. Tingin ko wala naman top secret except for defense siguro or national security. Pati mga procurement pwedeng open, lalo na DPWH at this time. Okay. And then another, you mentioned earlier about citizens' participation. One of the things na notice kong naging effective yung sumbong sa Pangulo website. In fact, that gave our tayo lahat, no, our constituents to have access to the president straight through that website. So maganda yung nakita ko, effective yan eh. And nakita ko rin na dahil sa sumbong sa Pangulo, marami tayo na uncover at na unravel. So do you think that type of mechanism should be present in all government websites, websites particularly sa amin, sa budget, sa Senate and sa Congress? And how do we, anong klaseng sumbong sa Pangulo or sumbong sa Senado na pwede nating gawin so that the citizens can participate? Absolutely, sir. I think now we're developing the platform that will be used by the church for that citizen monitoring effort. So yan po si Community of Angry Nerds. We can talk about how the interface will work, and we're ready to work with you, Senator Win, in designing, maybe having an exploratory technical meeting with the people na gusto po nating ma-convene, and then we'll ask our team po to also set that meeting. Yung nakita po namin na very effective, halimbawa po, yung tinatry po namin isang gawing reform is the transparency of all prices. For example, magbigay po ako ng halimbawa kasi meron na siya eh. Ang Department of Health, merong Drug Price Reference Index. No, it's the official parang list of a survey of all the medicines that are in the, I think, the national formulary. Tama po ba? From our health group. Tapos, it's important for a certain agency to be able to check ano ba yung presyo ng gamot, no, at the medicine level. Ngayon po kasi when you have the contract, yung kontrata yan sobrang hirap. You need to encode. And we've done this in a couple of our papers, sir. We can give you a copy. It takes us months to be able to do that. But with a general provision like that, Senator Win, you'll make the lives of all procurement monitors much easier. The objective is to get the citizens to participate in the analysis. Mahirap yung analysis eh. Yun ang pinakamahirap, to be honest about it. So, yun ang objective natin. And kasi pag titignan natin yung 2026 project, GA or 2026 NEP, siguro meron tayong close, infra lang to close to about 30,000 line item infra. From NIA, irrigation, to farm to market roads, to multipurpose buildings. Ang dami talaga. No? So, nakita namin, like for example, nag-inspect yung team namin for farm to market roads. Nasa bundok eh. So, hindi mo alam kung isang kilometro ginawa o isang 100 meters lang ginawa. So, the only way is to allow citizens to participate in all of those projects. Yun ang nakikita naming effect. Hindi kaya talaga for check and balance purposes. Hirap ang gobyerno to, first of all, ang gobyerno mahirap i-check sarili niya. No? So, mas magandang citizens ang mag-perform ng check and balance role on several projects. Absolutely, sir. And I think there's a scientific way of sampling that will help us. So I think yung pwede pong gawin una, there are tools that can allow us to check the risk of it being a ghost project. And in fact, that's now being explored. So in yung flood control sa visualizations.bettergov.ph, some of our angry nerds are trying to tag specific line items in this budget that might be, I'll give you an example. High suspicion, specific construction of a certain embankment in a certain location. Same contractor, different year, exact coordinates. So they can actually tag that using AI tools and other technology mechanisms. So they've found a total of 533 pairs and exact location pairs 42.
given the previous year's budget. So, yun po yung power ng allowing the community to have more eyes on this, more scientific, and the community of peer reviewers in the scientific process can allow us to check each other. And this is how I think we can strengthen this immune system, Senator Win. Well, talk about that later on. Marami pa rin akong questions. I want to learn from that technology. But we'll para may opportunity ang lahat, we'll call on Mr. Vladimir Cuetwa of Mr. Villarias of Philippines. And also si Miss Eden Calata ng ACT Philippines. Magandang umaga po, Senator Gatchalian at sa lahat po ng narito. Maraming salamat po sa pagbibigay ng oportunidad sa mga katulad namin na mga sektor, mga civil society organization. Kami po mula sa Manila Public School Teachers Association. Sorry po, wala po kaming PowerPoint presentation kasi maski na naka-health break po ngayon ang mga estudyante at public school teachers, nananatili po na kami ay nag-take home din ng napakaraming mga trabaho. Marami po kaming homework ngayon. So, basahin ko lang po yung ilan doon sa aming suri, doon sa budget natin sa kasalukuyan at ilan po doon sa nais na naming maibahagi doon, maging bahagi ng ating budget sa kasalukuyan. If I may po. Sa kasalukuyan, 13.7 milyong pamilya ang nabubuhay sa kahirapan at 2.59 milyong mamamayan ng walang trabaho. At isa sa kada 5 pamilya ang dumaranas ng kagutuman sa unang kwarto ng taon. Nakagapos pa rin ang ating mga patakaran sa neoliberal, liberalisasyon sa kalakalan, privatization, at pagbubuwis. 50 sa pinakamayayamang Pilipino nagtataglay ngayon ng 4.9 trilyon sa yaman. Ang produksyong agrikultural ay bumagsak sa pinakamababang antas ng paglago sa kasaysayan na nasa 0.8% kada kwarto. Malakihang pangungutang, regresibong pamamaraan ng pagbubuwis at paggugol ng pamahalaan na nakatuon sa pagbabayad utang at mga proyektong pang-infrastruktura na pabor sa interes ng iilan kaysa sa kapakanan ng nakararami. Sa ganitong pambansang kalagayan, dapat suriin ang panukalang pambansang budget para sa 2026 na umaabot sa 6.793 trilyon. Inilatag ito sa tema na Agenda for Prosperity, Nurturing Future-Ready Generations. Kasabay nito, 2.01 trilyon ang inilaan para sa pagbabayad utang. Halos katumbas ng pinagsamang budget para sa edukasyon, kalusugan at agrikultura. Pinapakita lamang nito kung paano nakadesenyo ang ating 2026 budget. Noong SONA ng ating Pangulo, sinabi ng ating Administrasyong Marcos Jr. na ang panukalang budget para sa 2026 sa ilalim ng temang Agenda for Prosperity, Nurturing Future-Ready Generations to achieve the full potential of the nation, sinabi niya sa kanyang mensahe na nagaganap na umano ang isang mahalagang pagbabago ng direksyon ng pamahalaan mula sa pagtuon sa pandemya tungo sa investing in people, na binibigyang diin ng edukasyon, serbisyong pangkalusugan at proteksyong panlipunan kasabay ng pagpapatuloy ng malawakang infrastruktura. Dineklara ang edukasyon bilang pinakamataas na prioridad sa budget. Kalakip ang pamantayan ng UNESCO na maglaan ng 4 to 6%
ng gross domestic product. Samantala, nananatiling pinakamalaki ang pondo para sa infrastruktura na umaabot sa 1.5 trilyon para sa programang Build Better More. Kapalit nito, patuloy na bumababa ang alokasyon para sa batayang sektor. 256.5 billion lamang ang inilaan para sa agrikultura at 322 billion para sa kalusugan. Pinagmamalaki ng ating administrasyon na dapat hubugin ang mga henerasyon sa hinaharap at gawing moderno ang sektor ng produksyon. Subalit, malinaw po na salungat dito ang aktual na data. Ang bahagi po ng agrikultura ng pambansang budget ay nasa 4.05 noong 2024 at 3.78% para sa 2026. Pangunahin pa rin po na ang alokasyon ay nakasindig pa rin sa pag-uuna ng pagbabayad utang sa pampulitikang patronahe kaysa tunay na pagpapaunlad ng ating lipunan. 2.01 trilyon, halos 1/4 ng buong budget ang nakalaan para sa pagbabayad ng utang. Sa huli, ang budget na ito ay nagbabalat kayo ng kasaganaan, ngunit muling lumilika ng hindi pagkakapantay-pantay. Kaya naman po, nananatiling nakatali ang 6.793 trilyong budget sa mga lumang prioridad. Ayon sa sektor, ganito po ang pagkakahati ng alokasyon. Sa serbisyong panlipunan, 2.314 trilyon o 34% ng budget. Sa serbisyong pang-ekonomiya, 1.868 trilyon nakatuon sa infrastruktura, transportasyon at gawaing pambayan. Pangkalahatang serbisyong publiko, 1.20 hanggang 2 trilyon para sa pamamahala sa gastusing administratibo. Sa depensa naman ay 430.9 bilyon. Sa serbisyo ng utang ay 2.01 trilyon. Nananatiling pinakamalaking alokasyon kapag pinagsama ang budget, ang bayad sa interes at prinsipal. Para po sa budget sa edukasyon, sinasabi na 1.2 trilyong alokasyon para sa edukasyon para umano sa pagsunod ng konstitusyon at ang pagkakatugma nito sa UNESCO Education 2030 Framework. Kabilang dito ang 929 bilyon para sa DepEd, Department of Education, isang 18.7% pagtaas mula noong 2025, kasama ang 135 bilyon para sa mga SUCs o State Colleges and Universities, 34 bilyon para sa CHED, at 20.2 bilyon para sa TESDA. Sa unang tingin, maaaring magmukhang malaki, subalit bumabagsak mula sa pinakamataas na prioridad kapag sinuri ng mas malaliman. Pinahayag ni Pangulong Marcos Jr. na natutugunan na ang budget sa edukasyon ang pamantayan na 4 hanggang 6% GDP. Nakabatay ito sa pinagsamang gastusin para sa edukasyon, kabilang ang alokasyon para sa LGUs, Bangsamoro, sa BARM, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, at Special Education Fund. Mga pondong wala sa direktang kontrol ng DepEd at kadalasan ay kulang sa maayos na pananagutan. Kapag sinukat lamang natin ang pambansang paggasta sa pamahalaan, malayong-malayo pa rin ang pondo sa antas na kinakailangan upang maresolba ang malalim na kakulangan sa sistema ng edukasyon. Sa kasalukuyan po, sa mga guro, ang panukalang paglikha ng 32,916 na mga bagong posisyon para sa mga guro ay kulang kung ihahambing sa backlog na 150,000 teachers na kinilala mismo ng DepEd.
Lalo pa itong magpapalala sa kakulangan ng umiiral na mga suliranin tulad ng multi-grade classes, mataas na pupil-teacher ratio, at labis na pagkapagod ng mga guro, lalo na sa malalayong lugar. Kapansin-pansin din ang napakaliit na alokasyon para sa sweldo at miscellaneous personnel and development fund. Taliwas sa sinabi ng ating Pangulo na babayaran na ang overtime work pay overtime ng mga teachers, zero allocation po ito sa ating proposed budget. Sa education support personnel, nakasaad sa budget ang paglikha ng 10,000 guidance associate positions. Ngunit ito ay isang hakbang lamang kumpara sa napakalaking pangangailangan. 46,000 pampublikong paaralan sa buong bansa at pamantayan na 2 guidance staff bawat paaralan